So, walang sa brake, hindi na? Sa brake sir. Brake and then ito? Opo. Okay, yan. Push to start. Then, pag nang-appear na po yung ready, yan, okay na po tayo. So pwede nang kon. Just sit belt. Okay. Sige, yung aircon, okay naman na. Opo. Aircon na yan. Yan, okay. So, test drive natin itong kan. Dongfeng Reach 6. Reach 6, okay. 160 horsepower ang kanyang drivetrain. So, na-try natin yung nano box. Ito yung niya, big brother niya. Okay, so running na yung aircon. Konta sa brakes. So, okay, so ito nasa park siya ngayon. Reverse, neutral sa drive tayo. Okay, and then yung pinaka-handbrake niya na is yung handbrake pababa or pababa. Yan para sa Montero rin. Okay, sige, ano tayo? Ano na tayo? Accelerator, no? Tumatakbo rin, hindi ko pa pinapakon yung accelerator. Okay, tahimik. Makakapang ka talaga sa yun, may auto and then auto lock, auto door lock rin. Tahimik nga to. Parang sa talaga yung signature ng EV. So talaga kailangan talaga ng awareness ng mga kababayan natin tungkol sa EV. Ako kasi more than 10 years na sa sa mga 2-wheel lang naman, 2-wheel, 3-wheel na electric. And yung isang doon, yung e-bike ko from noon, CDR King, nagsara na. 2 wheels, nilagyan ko ng sidecar. Way back, I think 2013 pa yon, ginamit namin sa refilling station. Until now, hindi pa nabubuksan yung motor niya. Kaya alam ko talaga yung motor ng mga electric, ganun ang kababa ng maintenance sa motor. So, ang ko lang talaga doon, batteries lang talaga yung naging mga concern ko after. Pero with ngayon, Lipo 4, no? Lipo 4 yung battery niya. Yes, sir. Lithium. Kasi alam nyo naman, solar installer rin kami. Kaya I know yung capabilities ng mga lithium batteries. They have 6,000 cycle for solar. Ewan ko lang ilang cycle dito, Jerome, ang kaya niya. 3,000? Yes sir, I think. Kasi mas for electric vehicle, mas intensive kasi ang use sa batteries eh. Mas mataas yung C rate niya or discharge rate niya. Kaya siyempre mas malaki yung demand sa battery, kaya baka hindi niya kaya yung 6,000 cycle, which is 15 years 15 years for solar yon. Grabe eh, kung 15 years yun, 7.5 years talagang solve ka pa rin dito sa sa electric. The fact na mas mababa yung gastos mo sa sa bypass tayo. Sige. The fact na mas mababa yung cost ng per kilowatt hour sa kuryente compared sa gasolina o crudo, kaya ito talaga yung solution, long term solution sa hindi maintindihan na pagpresyo ng gasolina at crudo, hindi natin control eh. Yun. So yan tignan yung response pa lang sa apak pa lang ano ba kayo dati going north? Nakapunta na kayo? Dito pa? Dito pa lang? Dito pa lang yung kanya. So promote nila rito yung and by the way, yung ating very own na si Governor Chavit Singson is a part owner of this venture. Alam natin ng into solar and electric. Passenger. Passenger. Mayroon nga siyang
Okay, so entering bypass tayo. Subukan natin yung kanya. Uphill performance niya, medyo may konting pan dyan. May paakyat dyan. Tuloy naka-eco mode lang tayo sa Eco mode, oh. So eco mode lang yun, yung lowest, ano? Lowest kon niya. Okay, so sa accelerator nasa 30 kph, so 40, no? Real time naman to. Yes sir, yes sir. No? O yan kasi nasa yung gauge niya. Sa kabila sir, yung left, parang pinaka-RPM niya, but it's kilowatt per hour. Yun yung binabato ng electricity nasa left. And then sa right side, Ito pala, I thought, speedometer. oo, I thought doon ako nakatingin sa dito pala, kaya pala, kilowatt hour. oo, kilowatt hour pala yun, yung nakikita ko. So, dito sa right side, yan ang Yan yung speed natin. speed talaga. Okay, yun ang, kaya KW, oo, kilowatt hour yung pala, yung consumption niya, kumbaga. So, ganda rin ng no? Parang mga suspension rin ng mga natin, Montero, ganoon din yung comparable yung kanya suspension niya. Kasi medyo ko na rin dito sa bypass. Pala kayo, no? Routing na anyway, actually ito yung bed ko niya parang rin sa mga Toyota. Yes sir, meron na siyang parang ganoon rin yung size niya. Opo. And then itong more or less the same rin yata, no? Sa mga actually sir, ang size talaga nito is yung Nissan Navara. Kasi Nissan Navara, partner body ng Dongfeng ang Nissan sa China. east ng San Jose. Mapapasok yung pan yan. May ikon tayo doon sa circle. Yan. Pero yung regenerative braking nga naman. Na-adjustable ba? Adjustable ba? Ito sir, yan, B+. Yan, yung B+, tsaka B-. Wow, so neat na adjustable. By the way, itong regenerative braking ay parang charging ko niya yan. Yung pag nag-brake ka, ay regenerate niya yung power ng braking, parang mag-apply sa brakes at i-convert niya into electricity back charge sa battery. So yun ang wala sa ice ice na mga sasakyan, no. So halimbawa bagyo, downhill, actually yung mga kaibigan natin na naka-EV, may sabi nila 6 to 15% addition sa kanilang sa battery. Mula bagyo, downhill sila pababa ng bawang, yun, reported na gano'n. They have 6 to 15% increase. Depende sa setting sa regenerative braking. So, pwedeng lakasan siguro, yan, i-recover niya more energy. From the wheels, from the wheels. Ganun yung kanya. Okay, yun. Yan, so sa Jerome, sa right, si Ma'am kanya ng installation natin 2 years ago. Ayan, tignan mo lang. So, yun, si Ma'am Aida Renante. Yan. 2 years ago na yan. Yung solar setup natin na ginawa natin sa kanila. Sinaan na lang natin. Sigurado. So, paano yung registration nito, sir? Sa LTO? Bali, mas mababa ang fees, sir. Oo, kasi wala nang emission. Wala nang emission. Pero 3 years rin ba? Or 4 years yung first niya? 3 years. Oh, and you have priority rin, no? Nakita ko sa LTO doon, may window doon sa mga EV. Priority sa yung parang ka, kategory ka ng
elderly, yung mga buntis, gano'n. Yes, yes, Oo, may priority lane ka sa registration. And sa EDSA, I think suspended, ano? Walang Coding, coding. Coding except actually. Coding except. Sa Baguio siguro, ganun din, no? Yes, sir. No, basta EV po. Coding except. Yes, yun ang isang kwan. So we are cruising at 90. Dito sa left, yun yung Locosur Medical Center. Yan, subukan natin kung kaya yung sa 100. Kung kanya. Yung 90. Natin yung 100, yan, 100 kph. Yan. Tayo sa circle siguro. So, ganun din, wala akong mahalata na mahina siya compared sa Montero yung siguro comparable yung one kasi yung tinadrive ko yung kapatid ko. So, yung response niya, tingnan natin ang acceleration nyo. Ganun din eh. Kasi hindi natin masyadong mahalata yung one kasi naka-fully aircon tayo closed. Hindi natin mahalata yung speed niya. And kung na naka-eco mode lang siya. Try mo yung sport, sir. Sige, doon sa mamaya sa cycle. Mag-change tayo doon. So, ano ba sa overtaking, yan. Tingnan natin nga, eco mode, parang wala lang kasi yung harurot eh. Yes, narinig ka eh. Kaya hindi masyadong mai-compare eh. Pero yung pagka apakan mo yung accelerator, ganda yung response. So, saan tayo mag-u-turn dito? Dito pa rin. Para maano ba yung sports? Ano yun? Ha? Dito tayo. Para lang siguro mag-adjust. Hazard, yun. Saan tayo? Paano sir? Yung sport. Eco saka sport yung niya, yung mood niya. Atong po sir, assist. Sir, hold brake, brake hold assist. brake assist. Okay. So pag pindutin natin yung sport, subukan natin. And then pwede tayong hindi na puno, no? Pwede na yata dito. Ayaw hazard. And yan, pumunta natin yung bagong ikot. Kung Lancer Gio, yung nakita ko, actually interested kami ni Mrs. doon sa, sabi ko, doon sa passenger van. Oo. Kaso sa 8-seater lang yung van yun, no? Opo, 8-seater sa 8-seater na. Yung sanang yung close naman yung iba, yung mas malaki, di ba? Yung iba, mas malaki. Close naman yun, eh. Mas slow tayo, sa iba. And then, natin na yung response niya, top mo talaga eh. Talaga ako 80 na kaagad. Ilang seconds ba sir yung kanya? 0 to 100? 0 to 100 parang sa 8 siguro, sa 8 to 10 8 seconds? Pero hindi ko lang, parang masakit. Parang comparable na rin sa mga sa mga ibang EV. Yung VinFast nyo, nakita ko, alam ko rin yung kanon sa Vietnam. Nakita ko rin yung kanya. So, parating sir, hopefully within next month siguro. Na-cover ni Nas Daily yun. Nakita ko yung I think nakapasok na rin yata sila sa US market, ano? Opo, yung VinFast. Kaya magandang kwan yun. Magandang kwan yun na may iba kayo. And then walak talaga dyan yung charging station and then support charging station. Sa support sir, walang problema. We can support our
Yan, we are cruising at 90, 95. So, makuha natin yung handling niya. Talagang ano rin eh. Yan yung aircon. Yung aircon ba sir, sa 12 volts siya, battery? Sa dito po sa cells. So, ilang yung niya? Ilang volts yung parang ginagamit niya sa aircon? Hindi ba sa 12 volts naka-connect siya? Ano siya, boss eh. May may control lang siya na babato na 12 volts lang. Pero kinukuha rin niya yung power niya dito sa battery rin ng kwan. Okay. DC to DC ay siguro converter yon. DC to DC, ganun ang kwan para sa mga accessories kasi sa kwan. Lower volt siguro, 48. Okay, saan ang kwan? Diyan sa console? Sa baba ba yung cruise control niya? Ito po. Ay, okay. Nandito na pala sa kwan. Dito na pala sa Nobela. And then 9-inch yan, 9-inch display. F1 Sport mode. Yan. Brake hold. Brake hold dun sa sa A. Sa mga traffic po yan. Sa mga traffic. Yan sir, yung ano niya, yung another regenerative feature niya, yung brake depth, yung B+. Okay. Yung kanya. And then of course may mga USB charging ports. Sige. Ayan, okay. So, nandito ulit tayo. Sinacharge yung Reach 6 Dongfeng dito sa ating garahe. Ayan. Pakita natin. So, may watt meter siya. So, currently, nag-draw siya ng 3,350 watts. Okay, 14.7 ampere. Okay, yun yung kanya. 14. Hindi naman umiinit. Hindi naman umiinit yung kable. So, meron siyang fan. Kung marinig nyo may fan, so, na-activate yung fan niya during charging kasi sa EV, ito po yung fan talaga yung mainit, mapanapart. Kasi nga siyempre ang laki ng power na dinodraw niya. Okay, so yun, hindi pa natin dinesign for parito pero 20 ampere naman yung natin, yung outlet natin. So ginagamit ko sa refilling talaga, so I think kaya naman yan. So yan, parang cellphone yung natin dito sa sasakyan, no? Sa video, no? 16 ano ka lang, 16 ampere lang na siya. 16 lang po kasi yung requirement. Ito kakaiba kasi sa kwan, sa ice. Parang ganito ka mag-refill ng kwan ng gasolina sa mga kwan, sa internal combustion engine. So ganito, nagre-refill siya. So slow charger lang ito. Okay. Slow charger kasi hindi naman naka-design yung ating outlet for fast charging. Kaya ayan. Titignan natin kung ilang kwan yung percent ang madadagdag mo sa charge niya. So, tignan na natin yung console dyan. Yung kanya. Actually sir, in-utilize lang yata ito, no? Hindi naman kailangan, wala. Actually parang sa ilalim, walang masyadong laman. Talagang, sabi ni Sir Gio, itong body pala na to ay sa Navara, sa Nissan Navara. Okay? Yung the whole body. So, ni-utilize na lang. Parang nakikita nyo puno, pero actually sa mababang part niya walang kwan walang laman kasi yung motor niya nasa likod naman nasa likod yung motor. Ayun, na-cool down na niya yung kwan, yung battery. Saka liquid cool ba yung yung battery niya? Yan, yun yung red doon na coolant. Ano lang, Consar? May nagdagdag pa ng 1% or something? Ayan, wala daw yung kanya. Yan, mayroon na ulit. Ayan. Kasi mayroon ng draw 10. Yan, 15. Yan, so charging ulit siya.
Pinag-fish lang kanina sir, may nag-fish lang. Dito? Hindi ako. Ay, doon. Dito, may nag-fish lang. Yun. Pala nag-loose kanina, kaya... Hindi siya nag-trip sir. At sinek mo yung breaker sir. Tinig ko rin. Okay naman. Pero nilagay ko na sa grid type para safe. Kasi may off-grid. Kasi medyo makulimlim para safe. May backup. Kung kulangin yung battery solar, may siya. Sa grid siya kumuha. Parang naka-hybrid tayo ngayon sir. Grid tied. Ibig sabihin parallel yung solar and Iseco para kung kapusin yung solar and battery, kukuha siya ng kakulangan sa Iseco. Kasi dun sa off-grid, pang brownout yun. Pagka brownout yung grid, yun naman yung isang output. Yeah, so diretso itong sa tunog niya na ganyan. While charging. Papatay yan mamaya. Papatay. So cooling mechanism rin siya. 1%, 66% yan. Yun. May 1% na pala. So ilang minutes lang yon. So tingnan natin. Pakita ko na rin yung motor niya. Yan. Ito yung electric motor niya, no? So rear wheel drive siya. Nasa likod. Nandun yung 3-phase phase cable niya. So ito yung 160 horsepower na sinasabi ko kanina. And sabi nila this is double insulated na yung motor niya. Ibig sabihin kahit ma-submerge sa tubig ay kaya niyang withstand. Okay, so yun yung kanya, yun ang feature niya. And then yung battery, yun, I think yun sa ilalim, yun ang batteries niya. Yan, parang kung baga sa tangke, yan yung batteries niya. Okay, na insulated din. So ang laki pala ng kanya sa Gio, no? Yung batteries niya. Kaya pala hindi nag-skid. Diyan pala yung center of gravity niya, mababa eh. And then yun, natin kung makita natin yung yan, tignan natin yung charging na. Nasa right sir, yung 4 point something, yun yung amperes na pumapasok. Yun ang pumapasok na kanya. Yan, 4.3 1.3 ampere. Yun ang voltahe ng battery niya, no? 399 volts. So high voltage siya. Unlike sa mga ginagamit namin ng battery sa solar, 48 volts mostly. Pero may mga high voltage na rin. So yun, nagdagdag na raw siguro 66% kayo na. So 67% na yung ngayon yung charging niya. So dalawa lang, wala siyang clutch. Electric talaga. Ayun, so ina-activate pa niya yung cooling fan niya para sa battery. Pero sabi nila mag-o-off rin yan pagka na-reach na niya yung desired coolness. Kasi ginamit natin sa electric vehicle kasi yan ang umiinit, electric motor and batteries. Yan po yung mga talaga nagagamit na mga parts niya. So makita natin meron rin siyang battery. I think lead acid rin ito, 420 cca para sa mga accessories. Okay, so ito rin yung sa brakes niya. And then ito yung mga sa cooling system. Okay. So ito yung kanya sir sa distribution ng coolant yan. Ito yun? Or controller yan? Controller mas. Yes, controller pala pa. Ito yung controller. Yan, so hindi man masyadong uminit. Kasi kasi liquid cooled din. So yan ang controller niya.